Belle's POV. Hindi ako natinag sa galit na ekspresyon ni Damian. Kung inaakala niyang matatakot ako, nagkakamali siya. Matapos ang lahat ng pinagdaanan ko sa kamay ng mga taong walang ginawa kundi laitin at yurakan ng pagkatao ko, hindi ko nahahayaang apakan na lang nila ako ulit. Dahan-dahan kong nilapag ang cellphone ko sa lamesa at sinalubong ang matalim niyang tingin. Anong ginawa ko? Tanong ko, hindi natinag sa malamig niyang boses. Ano sa tingin mo, Damian? Lumapit siya sa akin. Ang bawat takbang niya mabigat at puno ng tensyon. Nang marating niya ako, halos magkadikit na ang mukha namin at ang mga mata niya puno ng nag-aalab na galit. You uploaded that video without consulting me? Madiin ang bawat salitang binitiwan niya, para bang pilit niyang pinipigilan ang sarili niyang sumabog. Nagtaas ako ng kilay at tumawa ng mabait. Oh, so kailangan ko munang humingi ng approval sa'yo bago ko ipagtanggol ang sarili ko? Funny. Hindi mo naman sinabing yan ang gusto mong gawing damage control sa buong sitwasyong to para lang maprotektahan ang pangalan mo. Sumikip ang panga niya sa narinig. This is not just about you, Belle. My company's reputation is at stake here. Napapikit ako at umiling. Exactly, Damian. Para sa'yo mas mahalaga ang kumpanya kaysa katotohanan. Mas iniisip mo kung paano ako makakaapekto sa image mo kaysa sa kung paano ako binaboy ng babaeng yon sa harap ng maraming tao. Hinaplos ko ang sariling buhok. Pilit pinipigil ang namumuong luha sa mata ko, pero hindi ako magpapakita ng kahinaan sa harap niya. Hindi ngayon. At anong gusto mong gawin ko, ha? Matigas niyang tanong. Pabayaan na lang to? I wanted you to fight for me, sigaw ko. Gusto ko lang namang malaman kung may kakampi ako rito. Pero wala, Damian. Wala. Hindi mo lang ako tinanong kung okay lang ako, kung nasaktan ako. Ang unang concern mo agad kung paano maapektuhan ang kumpanya mo. At ngayon galit ka dahil pinakita ko sa mundo kung sino talaga ang totoo at kung sinong sinungaling. Tahimik siyang nakatingin sa akin pero kita ko sa mga mata niya na hindi siya natitinag sa argumento. You don't understand, Belle. This is business. There are things that can't be handled emotionally. You need to be smart about this. Smart? Muntik na akong matawa sa sinabi niya. Smart ba yung hayaan mong tapak-tapakan ka ng mga tao kahit wala kang ginawang masama? Smart ba yung magkunwari ka na lang walang nangyari kahit ikaw nang nagarbyado? Kung ganon, Damian, then I don't want to be smart. Muli siyang napabuntong hininga. Pinunasan ang mukha gamit ang kamay niya, para bang sinusubukan na pigilan ang frustration niya. Belle, lumambot ng bahagya ang tono niya, pero hindi ko na hinayaang magsalita pa siya. Kung nandito ka para pagsabihan ako na mali ang ginawa ko, Damian, huwag mo nang sayangin ang oras mo. Matigas kong sabi. Dahil hindi ko pagsisisihan ang ginawa ko. Hindi ko nahahayaang gamitin ako bilang isang doormat ng kahit sino, hindi si Yumi at lalong hindi mo rin. Saglit siyang natigilan sa sinabi ko. May kung anong emosyon ang gumuhit sa mukha niya. Pero mabilis na yung itinago. Ilang segundo siyang di nagsalita bago siya lumapit palalo sa akin. Mas lalo pang binaba ang boses niya. Do you have any idea what you've just done? Malamig niyang tanong. Ngumiti ako. Isang mapanuksong ngiti din na siguradong magpapainit ng ulo niya. Yes, I fought back. Nagkatitigan kami at alam ko na pareho ng walang umaatras sa amin. Pero bago siya muling makapagsalita, biglang tumunog ang cellphone niya. Tiningnan niya ang screen at nakita ko na may tawag mula kay Andrew, ang PR manager ng kumpanya niya. Agad niyang sinagot iyon. What? Pinanood ko siyang maingat habang nakikinig siya sa kabilang linya. Kita ko ang paninigas ng panga niya at sa paraan ng pagtingin niya sa akin, alam kong may masama siyang balita. Are you sure? Tanong niya sa cellphone, mas matigas ang tono. Fine, I'll handle it. Pagkababa niya ng tawag, nanatili siyang nakatayo sa harapan ko. Nakatitig sa akin na parabang ako mismong problema. What now? Tanong ko. Hindi na itago ang sarkasmo sa boses ko. Huminga siya na malalim bago sumagot. Yumi is threatening to file a lawsuit against you for defamation. Natawa ako ng mabait. Defamation? After everything she did? Wow, Damian! Hindi mo man lang ba naiisip kung sino talagang may kasalanan dito? Hindi ito tungkol sa kung sino ang tama o mali, Belle, aniya. This is about how the public sees it. Yumi still has powerful connections and if she pushes through this, it could cause a bigger mess. Tumawa ako pero puno ng pang-iinsulto. So anong ibig mong sabihin? Gusto mo ako mag-back down? Gusto mong umamin ako ng kasalanang di ko naman ginawa para lang maprotekta ng sarili mo? Hindi siya sumagot.
Sa saglit na katahimikang yon, napatunayan ko ang isang bagay. Hindi niya ako kailanman ipinaglaban. Natahimik akong saglit pero ang sakit mabilis na napalitan ng determinasyon. Fine, sabi ko. Let her sue me. Napakunot ang noo niya. What? You heard me. Let her sue me. Belle, don't be stupid. Hindi to pagiging tanga, Damian. Putol ko sa kanya. Ito ang tinatawag na paninindigan at kung ikaw, hindi mo kayang lumaban para sa sarili mo, hindi mo kayang lumaban para sa asawa mo, then I'll do it, alone. Nakita ko ang pag-aalam ng galit sa mga mata niya, pero di ako natinag, wala akong planong umurong. Muli siyang lumapit sa akin pero ngayon may kakaibang intensity sa paraan ng pagtingin niya. Para bang gusto niyang sabihin ng isang bagay pero hindi niya magawa. Belle, mahina ang boses niya pero hindi ko na hinayaang mahulog ulit sa pain na iyon. Humakbang ako palayo sa kanya, pabalik sa kwarto ko. Bukas ng umaga, aniya, mas malakas ang boses. Kausapin natin ang legal team ko. Whether you like it or not, you're still my wife and I will handle this. Huminto ako saglit pero hindi na ako lumingon sa kanya. Hindi mo na kailangan gawin yan, Damian. Malamig kong sagot. I can handle this on my own. Pagkatapos noon, tuluyan na akong pumasok sa kwarto ko. Iniwan siyang nakatayo doon. Tahimik, galit at walang nagawa. Belle's POV. Maaga akong nagising kinabukasan pero hindi dahil sa alarm ng cellphone ko, kung hindi dahil sa dami ng notifications at messages na pumasok sa phone ko. Napamura ako na makitang laman ng inbox ko mga screenshot ng headlines tungkol sa akin. Yumi Chan magdedemanda laban sa asawa ng CEO. Villarreal Group apektado sa eskandalo ni Belle Ramirez. Ex ni Belle nagbigay ng pahayag. Belle had always been all jealous of Yumi. Halos mayagis ko ang cellphone ko sa sahig. Akala mo kung sinong malinis ang ex kong si Adrian tapos magpapa-interview na parang siyang biktima? Mabilis akong bumangon at nag-ayos ng sarili. Hindi ako papayag na magmukhang awawa sa harap ng maraming tao. Lalaban ako. Paglabas ko ng kwarto, abutin kong nakaupo si Damian sa sala. Hawak ang iPad niya habang seryosong nagbabasa ng balita. Suot niya ang isang itim na three-piece suit at sa itsura niya mukhang may inaasikaso na naman siyang problema. Problema ko. Good morning! Bati ko pero halatang wala akong balak maging mabait. Tumingin siya sa akin at kita ko agad ang iritasyon sa mukha niya. Belle, what the hell did you do? Good morning din sa'yo, Mr. CEO. Sagot ko, nalagpasan siya papunta sa dining area. At anong ibig mong sabihin sa what did you do? Hindi naman ako nagpa-interview, diba? Tumayo siya at mabilis akong sunundan. You knew this would happen. Alam mong hindi titigil si Yumi pero instead na maghinay-hinay lang, lalo mo pang ginatungan. Hindi ako ang nanggulo sa akin, Damian. Madiin kong sabi habang nagbubuhos ng kape. Siya ang nangaapi pero akong dapat manahimik. Wow, great logic. Napabuntong hininga siya, tumayo sa harapan ko. Belle, hindi mo naiintindihan. You're not just an ordinary woman anymore. Ikaw ang asawa ko. Lahat ng ginagawa mo may epekto sa kumpanya ko. Nilapag ko ang baso ng kape. Tinapunan siya ng matalim na tingin. So yun lang talaga ang concern mo? Ang kumpanya mo? Hindi siya sumagot agad. At sa ilang segundong katahimikan na yon, lalo akong nainis. Pinoprotektahan lang kita, mahina niyang sabi. Tumawa ako ng mapait. Pinoprotektahan. Damian, you're not protecting me. You're protecting yourself. Napatingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, parang wala siyang maisagot. I'll handle this on my own. Dagdag ko. Kung di mo ako kayang paglaban, okay lang. Hindi kita pipilitin. Pero hindi ko hahayang tapakan ako ng kahit sino. Muli siyang sumandal sa counter. Tumitig sa akin na para bang may gustong sabihin pero hindi niya magawa. May press conference akong pupuntahan mamaya, sabi ko. At kung may problema ka doon, sorry na lang. Agad akong tumalikod at naglakad palabas ng penthouse. Iniwan siyang nakatayo doon. Tahimik pero kitang tensyon sa buong katawan niya. Pagdating ko sa venue ng press conference, maraming reporters na agad ang nag-aabang. Belle, totoo bang sisirain mo si Yumi-chan? Anong masasabi mo sa sinabi ng ex mo? Ano ang reaksyon ni Damian Villarreal sa isyong to? Nakangiti akong humarap sa kanila, hindi natinag sa mga tanong. Hindi ako nandito para makipag-away. Sabi ko, diretsong tingin sa camera. Nandito ako para ipagtanggol ang sarili ko. Hindi ako perpekto pero di ibig sabihin nun dapat na akong tapak-tapakan. Lalong dumami ang tanong ng media pero hindi ako natinag.
I will not apologize for standing up for myself at kung may gusto pang idemanda si Yumi, she can go ahead. But I will fight back. Pagkatapos ng press conference, ramdam ko bumibigat ang atmosphere sa paligid. Kahit anong tapang ipakita ko sa harap ng media, hindi ko maikakaila ang kaba sa dibdib ko. Alam ko hindi pa tapos ang laban. Alam ko mas matindi pa ang magiging reaksyon ni Yumi, lalo na ni Damian. Pagbalik ko sa opisina, tahimik akong naglakad papunta sa opisina ko. Halos lahat ng empleyado nakatingin sa akin. Ang iba may halong awa, ang iba naman may halong panghusga. Hindi na ako nagulat. Normal lang ito sa mundo ng business at social media, pero hindi ibig sabihin madali itong lunukin. Pagpasok ko sa opisina, sumalampak ako sa upuan at huminga ng malalim. Kailangan kong mag-focus sa trabaho. Kailangan kong kalimutan lahat ng ingay sa paligid. Pero ilang segundo pa lang akong nakatitig sa mga papeles sa mesa, biglang bumukas ng malakas ang pinto. Si Damian Villarreal, ang asawa kong palaging seryoso, palaging malamig, palaging may kontrol sa lahat ng bagay. Belle, madiin niyang tawag sa pangalan ko habang papalapit sa desk ko. Ang mga mata niya nagliliyab sa inis. Yes, dear husband, sarkastiko kong sagot. Tinitigan siya ng diretsyo. Hindi ko alam kung maiinis ba siya o magagawa. Matatawa sa tono ko, pero sa halip na sumagot agad, sinipa niyang pinto para masira to ng tuluyan. Ano na naman to? Ito na nga ba ang sermon na iniiwasan ko? Lumapit siya sa mesa ko, tinukod ang 2 kamay sa ibabaw nito at tumingin ng diretsyo sa akin. Why did you do that? Nagtaas ako ng kilay. Do what? That press conference. Alam mong dapat tahimik lang tayo sa issue. Alam mong dapat hindi mo pinatulan si Yumi, pero anong ginawa mo? Lumabas ka sa media at nagsalita ka na parang gusto mong patulan ang demandang pinaplano nila? Nagpakawala ako ng isang mapait na ngiti. So dapat nanahimik na lang ako habang sinisira nilang pangalan ko? Yes, mariin niyang sagot. Nanlaki ang mga mata ko sa sagot niyang iyon. Hindi ako makapaniwala. Tumayo ako, tumingin sa kanya ng mas malalim. Alam mo, Damian, ang galing mo eh. Gusto mo akong protektahan sa pamamagitan ng pananahimik. Pero hindi ba mas lalo magiging masama ang tingin ng mga tao sa akin kung hindi ako lalaban? Belle, no, Damian, hindi mo naiintindihan. Hindi ikaw ang inaapakan dito. Hindi ikaw ang ginagawang kontrabida sa kwento nila. Nakita ko ang igting ng panga niya. Tanda na nainis siya sa sinabi ko. Hindi mo kasi alam kung anong damage ang ginagawa mo sa Villarreal Empire Holdings. So ito na naman tayo. Kumpanya mo na naman ang concern mo? Madiin kong tinuro ang sarili ko. Ako, Damian. Ako ang sinisiraan dito. Ako ang pinaparatang insecure, malandi at hindi deserving sa'yo. Pero okay lang sa'yo. Basta walang damage sa negosyo mo. Napahinga siya ng malalim at mariing pinikit ang mga mata niya. Para bang pinipigilan ang sarili niya na sumabog. Belle, hindi mo ako naiintindihan kung gaano ka-complicated ang mundo ng negosyo. Ang isang maling hakbang mo maaaring magpabagsak sa lahat ng pinaghirapan ko. Napangisi ako ng mapait. Wow! So ang tingin mo, mali ang ginawa kong ipagtanggol ang sarili ko? Hindi siya sumagot agad. Tinitigan ko siya, naghihintay ng sagot. Nang di siya nakapagsalita, tumawa ko ng mapakla. You know what, Damian? Ang unfair mo. Belle, kung ikaw nasa posisyon ko, ano, mananahimik ka? Napailing ako. I forgot, of course you will. Kasi hindi mo kailangan ipaglaban ang sarili mo. Hindi ka inaapakan, hindi ka ginagawang tanga sa harap ng publiko. Ikaw si Damian Villarreal, the cold and untouchable CEO. Hindi pa rin siya nagsalita. Sa puntong yun, napagtanto kong hindi ko na kailangan ng sagot niya dahil alam ko na. Napabuntong hininga ako at umupong muli. Alam mo, Damian, ayoko na makipagtalo sa'yo. Gawin mo na lang kung anong tingin mong tama para sa kumpanya mo. Ako naman gagawin kong tingin kong tama para sa sarili ko. Nagtagal ang katahimikan sa pagitan namin. Ilang segundo lang pero parang ang bigat-bigat ng hangin sa loob ng opisina ko. Hanggang sa tuluyan na siyang tumalikod at lumabas ng kwarto. Hindi na nag-abala na magsalita pa. Naiwan akong nakatulala matapos lumabas ni Damian sa opisina ko. Ramdam ko ang bigat ng hangin sa loob ng silid, para bang may kung anong humigop sa lahat ng enerhiya ko. Alam ko mainit ang dugo niya sa ginawa kong press conference, pero hindi ko akalain na ganito siya magre-react.
Hindi ko na dapat ikinagulat. Ganito naman siya palagi eh. Laging kontrolado, laging may plano, laging iniisip ang negosyo bago ang emosyon. Pero ako, hindi ko kayang lunukin na manahimik habang sinisiraan ako ng walang hiya niyang ex na si Yumi-chan. Napahawak ako sa sentido ko. Damn it, Belle. Huwag kang panghinaan ng loob. Makalipas ang ilang minuto, pinilit kong ibalik ang focus ko sa trabaho. Binuksan ko ang laptop at sinimulang basahin ng mga email na kailangan kong sagutin. Pero kahit anong pilit kong ituon ang isip ko sa trabaho, hindi ko maiwasang mapailing. Gusto kong sapakin si Damian sa sobrang inis. Kumatok ang assistant ko, si Rina. Ma'am Belle, may dumating pong bulaklak para sa inyo? Napakunot ang noo ko. Bulaklak? Sino namang nagpadala? Umubo si Rina at di na nag-aatabiling sumagot. Galing po kay Sir Damian. Nagpanting ang tenga ko. Ano na namang pakulo ito? Tumayo ako at lumapit kay Rina. Pagtingin ko sa bouquet, hindi ito ang usual na bulaklak na pinapadala ng mga lalaki nagpapakabait sa kanilang asawa. Wala itong rosas or lilies. Puro white orchids at blue hydrangeas lamang. May maliit na note sa gilid. Don't let your emotions ruin everything. Basa ko palang gusto ko ng punitin ng papel. Rina, kunin mo yung bulaklak at ibigay mo kung kanino mo gustong ibigay o kaya itapon mo. Wala akong pakialam. Po, pero ma'am, huwag ka nang magtanong. Sige na. Napakamot na lang siya ng ulo bago lumabas ng opisina dala ang bouquet. Sumandal ako sa desk at napangisi ng mapait. Anong klaseng lalaki ang nag-aabot ng bulaklak pero may kasamang sermon? Kung gusto niya akong paalalahanan tungkol sa magiging epekto ng actions ko, bakit di na lang niya ako kausapin ng maayos? Bakit kailangan daanin pa sa ganitong klaseng paraan? Nang bumukas muli ang pinto ng opisina ko, akala ko si Rina ulit pero nagkamali ako. Si Damian ulit. Halatang hindi pa rin natatapos ang tensyon. Sa pagitan namin, napakagat ako ng labi at nag-cruise ng braso. Ano na namang ginagawa mo dito? Tinignan niya ang paligid bago inilak ang pinto. Belle, hindi pa tayo tapos mag-usap. Napairap ako. Actually, tapos na ako. Ikaw na lang hindi. Ganyan ba talaga kapag may edad na? Lumapit siya sa mesa ko. Tinukod ang isang kamay sa gilid nito at tumingin sa akin ng diretsyo. Nakakainis kang kausap. Salamat, ikaw rin. Huminga siya na malalim. Para bang pinipigilan ang sarili niyang sumabog. Belle, ano bang gusto mong mangyari? Gusto mong lumala ang isyu? Gusto mong lumabas sa balita araw-araw? Alam mo kung anong gusto ko, Damian. Lumingon ako sa kanya. Inangat ang baba ko. Gusto kong malaman kung ano ang mas mahalaga sa'yo. Ang reputasyon ng kumpanya mo o ang dignidad ng asawa mo. Nanigas ang panga niya. Halatang hindi niya nagustuhan ang tanong ko. Pareho. Sagot niya matapos ang ilang segundo. Napangisi ako. Talaga ba? Kasi parang di ko maramdaman eh. Belle, damn it. Alam mo kung anong difference natin? Tumayo ako at hinarap siya. Ikaw, Damian. Iniisip mong long-term effects. Iniisip mo ang mga stockholders, ang kumpanya, ang public image. Pero ako, iniisip ko kung anong pinaglalaban ng lalaking pinakasalan ko. Napasinghap siya. Halatang tinamaan sa sinabi ko pero hindi pa ako tapos. Alam kong fake ang kasal natin. Alam ko may deal tayo pero hindi ibig sabihin nun na kaya mo kong pabayaan habang binabalahura ako ni Yumi-chan. Nanatili siyang tahimik pero alam ko mainit na ang dugo niya dahil masyado nang matindi ang tensyon sa pagitan namin. Napagdesisyonan ko na ako na ang tatapos ng usapang to. Kinuha ko ang bag ko at lumapit sa pinto. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong patunayan, Damian. Pero kung gusto mo na manahimik ako habang sinisira ko ng higad na yon, sorry na lang. Hindi ako ganong babae. Binuksan ko ang pinto at lumingon sa kanya. Kung gusto mong protektahan ang kumpanya mo, gawin mo. Pero ako, paprotektahan kong sarili ko. Pagkatapos noon, lumabas ako nang hindi lumilingon. Hindi ko na alam kung anong iniisip ni Damian sa mga oras na yon. Bahala siya sa buhay niya. Hindi ko hahayang apiin ako ng kahit na sino, kahit pa ng sarili kong asawa. Belle's POV. Nagmamadali akong naglakad palabas ng opisina. Hindi alintana ang mabilis na pintig ng puso ko. Ramdam ko pa rin ang init ng dugo ko matapos ang sagutan namin ni Damian. Sa loob ng ilang linggo na magkasama kami, hindi pa ako nakaramdam ng gantong matinding frustration sa kanya.
Paano niyo nasisikmurang maging ganito habang binabalahura ako ng babaeng mga agaw? Pagdating sa elevator, pinindot ko agad ang button pababa. Habang hinihintay kong bumukas ang pinto, pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Hindi ako pwedeng magpakarattle dahil lang sa kanya. Hindi ako pwedeng magpaapekto sa ugali niyang masyadong perpekto para sa sarili niyang mundo. Nagring ang phone ko. Agad kong sinagot na makita kong si Rina ang tumatawag. Ma'am Belle, Diyos ko, nakita niyo ba ang bagong article na lumabas tungkol sa inyo? Napatigil ako. Anong article? Sandali, isasend ko po sa inyo. Maya-maya pa'y dumating ang isang link sa inbox ko. Agad kong pinindot iyon at sa isang iglap, tumungad sa akin ang isang headline na halos ipinaling ang ulo ko. Belle Ramirez Villarreal, From Jilted Ex to Billionaire's Burden. Napalakas ang kapit ko sa cellphone ko habang binabasa ang article. Itinampok doon kung paano ko isang nobody na biglang umangat sa buhay matapos kong pakasalan si Damian. Ayon sa article, gamit lang ako at nakikisakay sa status ng asawa ko. Mas masahol pa, may mga blind sources na nagsasabi na wala raw talagang business capability ang isang kagaya ko. Sa madaling salita, pinapalabas nilang isa akong gold digger. Humigpit ang pangako. Walang iya ka talaga, Yumi-chan. Napalingon ako sa paligid. Pilit hinahanap kung sino sa mga empleyado ang may alam tungkol dito. Ang ilan sa kanila ay nagmamasid sa akin, kunwaring abala sa ginagawa, pero halata ang interes sa mga mata nila. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ni Rina sa kabilang linya. Pinikit ko ang mata ko, pilit kong inipon ang lakas ng loob ko. Hindi ako pwedeng magpatalo dito. Okay lang ako, Rina, pero pakischedule isang emergency meeting kasama ng PR team. Bukas po ba? Ngayon, at gusto ko rin sa meeting ang asawa ko. Narinig ko ang bahagyang paghinto ng paghinga ni Rina sa kabilang linya, pero hindi siya nagtanong pa. Yes ma'am, isiset ko po agad. Binaba ko ang tawag at muli, tumingin sa screen ng cellphone ko. Hindi to simpleng away sa pagitan ko at ni Yumi. Hindi lang to tungkol sa nakaraan ko kay Adrian. Ito na mismo ang pangalan ko, ng pagkatao ko, ang kinabukasan ko, at hindi ko hahayaan na yurakan nila yon. Pagpasok ko sa conference room, agad akong sinalubong ng mga tauhan ng PR team ng Villarreal Empire Holdings. Halata sa mga mukha nila ang kaba at tensyon. Pagtingin ko sa dulo ng mahabang mesa, naroon si Damian. Nakaupo, nakakunot ang noo, at mukhang wala pa ring balak na itagong inis sa akin. Pero wala akong pakialam sa inis niya. Anong plano natin tungkol sa article na lumabas? Diretsyong tanong ko. Nagkatinginan ng ilang PR officers bago nagsalita si Patricia, ang head ng PR team. Ma'am, inaaral pa po namin kung paano ito epektibong i-address ng hindi lalong magpapadala sa sitwasyon. Ang kaso po dahil sa wording ng article parang mas nagmumukha pong personal attack ito kaysa lehitimong news report. Exactly, sagot ko. Kaya hindi natin to po pwedeng baliwalain. Biglang sumingit si Damian. Malamig ang boses. Hindi rin natin to pwedeng basta-bastang sagutin ng padalos-dalos, Belle. Napalingon ako sa kanya. Anong gusto mong gawin? Manahimik na lang ulit ako habang sinisiraan nilang ako sa media? Nagkatinginan ng ilang empleyado. Halatang kinakabahan sa tensyon sa pagitan naming mag-asawa. Pero hindi ko na ininda yon. Belle, ganito ang mundo ng business. Hindi mo pwedeng sagutin ang bawat article na hindi pabor sa'yo, sagot ni Damian, ni hindi man lang nagpakita ng emosyon. Napangisi ako ng mapait. Oh, so dahil ikaw ang tinatamaan, okay lang na hayaan natin to? Hindi siya agad nakasagot. Sinamantala ko yon. Alam mo, Damian, alam pong wala kang pakialam sa akin. Alam ko ginawa mo lang to for business reasons. Pero itong tatandaan mo, hindi ako ang tipo ng babaeng magpapagamit lang sa pangalan mo. At hindi ako mananahimik habang sinisira ako ng higad na yon. Lahat ng tao sa conference room hindi makagalaw. Tila natatakot sa kung anong mangyayari sa susunod. Huminga ako ng malalim at muli, hinarap si Patricia. Gusto ko ng statement, pero gusto kong i-frame ito ng isang patunay na hindi ako nakasandal lang sa apelido ng asawa ko. I-highlight natin ang qualifications ko, ang mga nagawa ko bago ko pumasok sa kumpanyang ito. Tumango si Patricia. Maaari po tayong maglabas ng feature article na nagpapakita ng background ninyo bilang self-made woman bago pa man kayo magpakasal kay Sir Damian.
Ngumiti ako. Maganda yan, gawin ninyo agad. Pagkatapos, humarap ako kay Damian. At ikaw? Tumaas ang kilay niya. Ano na naman? Ikaw mismo maglalabas ng statement na hindi mo ako burden, na ang pagiging parte ko ng Villarreal Empire Holdings ay dahil sa kakayahan ko, hindi dahil sa pagiging asawa mo. Tumawa siya ng bahagya, pero walang saya sa tono niya. Gusto mong diktahan ako kung paano patakbuhin ang kumpanya ko? Hindi kita dinidiktahan, pero ikaw may pinakamalakas na boses pagdating sa isyu na to. Alam mong kaya mong tapusin tong gulong to sa isang salita mo lang. Nagtagal ng titigan namin, walang gustong umatras, pero sa huli, siya ang una nagsalita. Bibigyan kita ng isang statement. Pero wag mo nga asahan na magiging malambing ito. Napangisi ako. Hindi ko naman kailanman inasahan na magiging malambing ka, Damian. Tumayo ako at inayos ang blouse ko. Meeting adjourned. Gusto ko ng progress report mamaya. Pagkalabas ko ng conference room, ramdam ko ang kakaibang determinasyon na hindi ko pa naramdaman noon. Hindi ko nahahayaan na kontrolin nila ang narrative ng buhay ko. Ngayon, ako naman ang magsasalita.